Alright mga kapatid, panibagong balita lamang ang kakapasok 'no, bibigyan natin 'to ng, reaction and opinion mga tol. Hindi pa kailangan ng ating sandatahang lakas ang tulong ng Amerika sa pagsasagawa natin ng resupply mission. Nanindigan ang ating Armed Forces of the Philippines na kaya daw nila by their own na magsagawa ng resupply mission, pero may hangganan daw. May hangganan bago humingi ng tulong sa ibang bansa. Siguro kapag talagang alam niyo na lahat na lang ng option na gawa na nila at talagang hindi umubra dahil gagamitan tayo ng China na sandamakmak na puwersa nila, yun siguro. Hihingi na talaga tayo ng tulong sa ibang bansa. Anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mula sa PTV Philippines. Bilang isang Pilipino, dapat may pakialam ka rito. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kaya pang gawin ang mga resupply mission sa West Philippine Sea. Actually, kaya pa naman talaga. 'Di ba? Kaya naman talaga mga tol. Hindi lang kasi talaga tayo pumapalag. Hindi lang talaga tayo, alam mo yun, hindi lang tayo nakikipagsabayan sa ginagawa ng China sa atin. Winater cannon tayo, water cannon din natin kaya, no? Siguro naman di naman tayo papaliparan ng missile no dahil winater cannon lang natin sila, di ba? Well, anyway, nasa sa kanila pa rin desisyon na, nasa AFP pa rin natin 'yan, mga tol. Sa sariling kakayahan ng bansa. Sa gitna ito ng muli na namang pamabangga at pang-water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ang US muling tiniyak ang kanilang kahandaan na tumulong sa mga RORE mission, bagay na kanilang ipinauubaya sa bansa. Maraming salamat sa Amerikano. Pero tulad nga ng sinabi ng AFP, kailangan munang nilang ipakita sa mga Pilipino na kaya nila. Kasi kung hindi nila kaya yung resupply mission mga tol, 'di ba? Paano pang maniniwala ang mga Pilipino na kaya nilang ipagtanggol ang aming bansa, 'di ba? Kaya talagang ipakita muna ng AFP 'yan, 'di ba? Bago tayo humingi ng tulong. It's a matter of policy, post-consultation, and there's a range of options that are available. Pero ano nga ba ang sukdulan para hingin na ng Pilipinas ang tulong ng Amerika? Yan na. Sagot ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. When our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help. So para namang malabo mangyari yon mga tol. Kasi hindi lang naman sa pamamagitan ng dagat natin magagawang mag-resupply mission, 'di ba? Kaya nating mag-airdrop, kaya nating gumamit ng mga helicopter. Hindi naman siguro kayang i-block pa 'yun. Ang tindi na ng China na mga kapatid kung iba-block pa nila yung helicopter natin, 'di ba? For example na lang mga tol dito sa BRP Teresa Magbanwa. Paulit-ulit nating sinasabi to sa reaction video natin mga tol. At siguro naman naiisip din yan ng ating Coast Guard at ng AFP. Merong helipad yan sa likod. 'Di ba? Sabihin na lang natin mga tol, yung kayang dalin ng mga barko natin is good for 1 month na supply. 'Di ba? Sa helicopter siguro kaya nating magdala dyan kahit for 1 week na supply. Eh di 1 week, 4 na balik kung kinakailangan para hindi magutom. 'Di ba? Kasi kung paulit-ulit nating mga tol ipipilit at hindi naman natin kaya, 'di ba, na gamitan ng barko dahil nga hinaharang tayo tulad na lamang nung nangyari nung nakaraan, 'di ba? 2 barko natin mga tol ang bigo na makapag-supply sa BRP Teresa Magbanwa kasi nga pinaligiran sila mga tol ng higit sa 20 barko ng China mga tol. So kung paulit-ulit na mangyayari 'yon mga tol, walang mangyayari. 'Di ba? Gamitan na lang nila ng ibang paraan. Total gusto naman nilang mabawasan ng tensyon at makapag-supply ng maayos, 'di ba? 'Yun naman ang pinaka-goal nila at pina-prioritize nila. Mahalaga makapag-supply, 'di ba? O di mag-supply sila gamit ang helicopter, may helipad naman 'yun. Hindi naman siguro sa kasagsagan ng paglipad ng helicopter bigla silang 'di ba? Pasabugin, malabo naman siguro mangyari 'yun, mga tol. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Of the United States. So, but then again, we still have a lot of options. Sa usapin ng mutual We still a lot of options, sabi niya. We still have a lot of options. So napakarami pa talaga mga tol. Isa na nga dyan sa pamamagitan ng himpapawid.
Defense Treaty. Naniniwala si Browner na kailangan na itong palawakin sa harap na rin ng nagbabagong security environment mula ng pirmahan ng MDT sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong Tama. 1951 na magiging epektibo kapag nagkaroon ng armed attack. The treaty has to be dynamic as well, but then again, we would like to emphasize that this is a political matter that has to be settled by our political leadership. Armed attack is not a legal definition necessarily. I think it's a diplomatic definition. And I also think that it's a question, General Brunner and I are in uniform and we are instruments of policy and not makers of policies. Diba? Narinig natin mga tol eh. Kung ang mga sundalo ang tatanungin mga tol, meron na silang mga naiisip nila eh. Palawakin pa yung Mutual Defense Treaty at wag lang humangga doon sa armed attack na pinirmahan noong 1951 na may invoke lang daw yung Mutual Defense Treaty kapag nagkaroon ng armadong pag-atake. So ang ginagawa ng China, hindi kami aatake ng armado, pero bangga-banggain namin kayo. Water cannon namin kayo, pero hindi armadong pag-atake yan. Water cannon, bangga-bangga, 'di ba? Banta-banta. Kaya gusto ng mga sundalo natin mga tol, palawakin na yung MDT. Gusto rin ng Amerika yon, pero tulad nga ng sinabi nila, mga sundalo lang sila. Ang masusunod pa rin mga tol, yung mga political leaders nila, yung gobyerno natin mga tol. Sila kasi ang tumatayong commander, 'di ba? Etong mga sundalo, taga pagpatupad lang sila at sumusunod lang sila sa kung ano ang iuutos. Inilatag naman na ang mga susunod pang aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa naging pagpupulong ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command dito sa Philippine Military Academy sa Baguio City, kaugnay ng taunang Mutual Defense and Security Engagement Board. Bago nito, binisita nitong Miyerkules nina AFP Chief Browner at US Indo-PACOM Commander Admiral Samuel Paparo Jr. ang Basa Air Base sa Pampanga na isa sa mga EDCA sites. Ang ginawang inspeksyon ng dalawang opisyal ay upang makita ang kasalukuyang development sa pagpapalakas ng operational capabilities ng Basa Air Base. Iginiit ng Amerika na tanging sa humanitarian assistance and disaster response ang layunin sa pagkakaroon ng EDCA sites sa siyam na base militar sa Pilipinas. Samantala, muling binigyang diin ng AFP na ang deployment ng mid-range capability o Typhoon missile system sa Pilipinas ay para sa iba't ibang pagsasanay. Nasa bansa ang nasabing missile system ng Amerika mula Abril, bagay na ikinalarma ng China at Russia. Alarma ang China. Sabi ng AFP, malaking bagay ang pagsasanay sa paggamit nito dahil isa ito sa mga planong bilhin ng bansa. Yeah. The objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. Patrick Des. Sana magkaroon tayo ng ganun mga tol, no, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, pwede kang magbigay ng iyong opinion at iyong reaksyon, komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.